Mga indikasyon daw kung paano malaman kung scam or legit yung iyong ina-applyan. Siyempre, ang lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko, ito talaga sinasabi ko talaga to. Kapag ang nauna sa inyo na involvement ay tungkol sa pera. Example, pagbabayarin ka agad kayo, hindi pa man kayo napaprocess, hindi pa man nakukuha yung mga dokumento nyo, wala pa man kayong nakikitang job offer, kailangan na kaagad nila ng pera or paunang pera. So, isa yan sa red flag at matakot kayo na baka kayo ay ma-scam. Kasi po, once na may involvement na pera sa una pa lang, na wala pa silang napaprocess sa mga papel nyo, ito po yung parts na kukuha lang sila sa inyo at magkukunwari lang sila sa inyo na sila ay mag-aayos ng inyong mga papers. May iba kasi na kumukuha agad ng processing fee pag una pa lang. So, kaka-start nyo pa lang, kukuha na kagad sila ng mga processing fee. So, tanungin nyo kagad, bakit po may processing fee na kagad kami? Eh, wala pa namang napaprocess sa mga papers namin. Kasi mostly ang isasagot nila dyan sa inyo is hindi namin siya mapaprocess kung hindi kayo magbabayad. It's up to you na guys kung gusto nyong ituloy or hindi. Pero kapag ang agency kasi is up to money kaagad, ito yung mga matagal magpaalis na agency at ihuhook kayo doon sa katotohanan na kaya kayo kukunan kaagad ng paunang bayad dahil baka mag-back out kayo. At least pag nag-back out kayo, meron na silang kita sa inyo agad. So, yan yung unang-una. Pangalawa naman, huwag kayong magtaka kung may mga agency na hihingi ng bayad sa inyo sa visa. So kapag ang inyong agency is humingi ng bayad sa visa, may iba na nagre-reinforce. So alamin nyo kung ano yung reason behind that visa. Kung kailangan bang bayaran ka agad kahit hindi pa kayo magpapavisa or magre-ready kayo ng pera kapag magbibisa na kayo. Kasi most of the time, humihingi ka agad sila ng bayad kapag scammer ng bayad nyo sa visa nyo para daw sa visa processing nyo ng visa nyo, which is hindi pa naman kayo nagpapasa ng visa form. Paano kayo magkakaroon ng visa kung wala kayong visa form? Okay? Isa yan sa requirements nyo sa pagpapavisa, ang visa form. Ang visa form po ay kulay green. White and green siya. So, i-search nyo, visa form in Czech Republic, makikita nyo yun. Kulay green po yun. Yung gilid niya is may touch ng green and then naka white siya yung ano niya, yung loob niya. So, ibig sabihin yung border niya is kulay green. Kapag ang inyong agency is humihingi agad ng bayad nang wala pa naman kayong naiipasa na kahit na ano, na requirements sa kanila, tapos hihingan agad kayo ng pang visa processing, number 2 na red flag po yun. At syempre, ang isa pa is kapag ang inyong company is hindi sa inyo, parang hindi sila nagbibigay ng full details kung ano yung process na mangyayari sa inyo. Kasi most of the time, ang mga legit na agency, sasabihin sa inyo kung gaano katagal ang process ng pag-apply dito sa Czech Republic. So, they are very true. Kapag sinabi nila na aabutin ng 6 to 8 months, pwedeng mas matagal pa ang processing ng inyong pag-apply. Ibig sabihin, kung nag-apply ka ng January, may possibility na makaalis ka ng June, July, August. So, possible po yun na ganun siya katagal. Kasi kami nga, way back 2022, naranasan namin yan. So, ako po ay 8 months bago nakaalis ng Pilipinas, going here sa Czech Republic, way back 2022. So, maging mapagmatsyag kayo sa mga agency na ganyan na una kaagad yung pera. And, at the same time, kapag ang inyong kausap ay isang agent, hindi ko nila lahat, pero most of the time po, dyan nagkakaroon ng scam sa agent. Sasabihin, itong agent na to is under um, ng ganitong agency. Hihingi sa inyo ng paunang bayad, for example, 10,000 pesos. Kapag hindi kayo nagbayad sa mismong office ng inyong pinag-a-applyan, huwag kayong magbibigay ng pera. Kailangan po yung inyong bayad ay sa mismong opisina kung saan po kayo nag-a-apply. Okay? So, wag niyo po yung kakalimutan. At isa pa po, kapag ang magpapaalis sa inyo ay travel agency. So, once na travel agency po ang magpapaalis sa inyo, isa pa rin yan na pwedeng rason at masasabi natin na meron siyang red flag. Hindi ko sinasabing lahat at hindi ko rin sinasabi na lahat ng mga ganon, ng mga travel agency. Hindi ko sinasabi. Pero mostly kasi kapag ganyan, tourist visa po kayo. Pagdating nyo dito, wala kayong trabaho. So, hindi po ibig sabihin na tourist visa kayo makakapagtrabaho kayo dito. Kapag pinangakuan po kayo na pagdating nyo ng Czech Republic is may trabaho kayo dahil tourist visa kayo, hindi po totoo yun.
So, posible lang yung mangyari kung merong tutulong sa inyo na dito kayo pagtrabahuhin, pero hindi po siya legal. Bawal po yun. Kasi tourist visa po kayo dito. So, ang Czech Republic po is mahigpit sila pagdating sa visa. Hindi sila kagaya ng ibang country, like nung sa atin, di ba, sa Spain, yung ganon na pwede silang makapag-work doon kahit tourist visa. So, dito po sa Czech Republic is hindi po siya nakakapag-work. So, kapag naman kayo ay via reunification ng inyong asawa, is pwede kayong makapag-work dito. Via reunification visa po. So, kung kayo ay kinuha lang ng inyong asawa. Pero kung ang asawa nyo ay may asawang iba, hindi po kayo makukuha ng inyong asawa. Kung kayo ay live-in, pero hindi kayo parehong kasal, for example, pareho kayong single, hindi lang kayo kasal sa papel. Pwede pa rin kayong makuha ng inyong asawa, ng inyong ka-live-in, ganun. Especially kapag may bond kayo ng inyong anak. Yun. So, ibang level na yung reunification visa. Pero yung tourist visa po, mostly talaga yan. Minsan may mga nai-scam. Minsan ginagamit pa yung platform natin sa TikTok. Kaya hindi ako masyado pagdating sa pagbibigay ng mga information sa TikTok. Although nagpo-post ako sa TikTok, pero mas nagbabasa po ako ng comment section ko sa aking YouTube channel. Kasi marami talaga akong nababasa sa TikTok na ginagamit yung account ko para mag-fraud. So, manloko, no? Gagamitin nila kasi sasabihin nila na legit to, ganyan, 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 ganyan. So, wag kayo sa platform ko magkalat. Kasi, kapag kayo ay nang-scam, hindi, or ma-scam kayo, guys, hindi ko kayo cover. So, nasa inyo na yun kung magpapa-scam kayo, hindi ako nagkukulang. Kung kayo ay nanonood ng mga vlogs ko, kung kayo ay nanonood ng lahat ng mga vlogs ko, guys, pumunta kayo sa YouTube channel natin, nandun lahat sa playlist, hindi kayo maliligaw simula sa pag-apply, wag na po kayong magpaloko. So marami na akong nire-release ng mga agency, wala akong pinalaman sa kanila. Pero dahil alam ko na nakakapagpaalis sila ng mga Pinoy papunta sa Czech Republic, so pinapublish ko sila, sinasama ko sila sa mga vlogs ko kahit wala ako naimbita sa kanila. Kasi syempre, parang tulong ko na lang sa inyo. So, sa nakakapanood ng mga dati kong vlogs, dati kasi nung nag-apply ako dito sa Czech Republic, naghahanap talaga ako ng mga vlogs tungkol dito. And then, wala talaga akong makita. So, kaya yun yung ginawa ko na way para makatulong sa ating kapwa Pilipino. So, I hope na huwag kayong magpa-scam, guys. Please. Tama nang ako nang na-scam. Na-scam kasi ako before. Sa Korea naman yun. So, okay nang ako na lang. Huwag nang kayo. Kasi masyadong mahirap kapag napagdaanan nyo yung scam na ganun. So, nawalan kasi ako ng nasa 160,000 mahigit dahil sa lintik ang ano na yan, scam na yan. Yun lang. Thank you.